Good morning sa kasama natin sa sanctuary. Good morning sa kasama natin online. Good morning sa kasama natin in heaven. Amen. So, tayo po ay nasa kalahati na ng taong 2025 at kamusta po ang inyong perfect beginning? Is it beginning? It has already begun? Wala pa? So, malapit na rin po ang Christmas, malapit na ang New Year, 5786. Malapit na rin po ang presidential election. Kaya medyo nagkakagulo po, imbis na June 2, naging June 11. Anyways, marami na po ang naghahanda sa election, naghahanda sa Christmas. Naghahanda po ang mga politiko, naghahanda po ang mga estudyante. Si Lali po ay papunta na sa big school. Okay, at excited na po siya, excited si Mommy, excited po si Daddy, excited si Ate Mags, excited ang SAP. So excited po tayong lahat. Kalahati na po ng taon, and kamusta po ang inyo pong mga natutunan sa BCC? Lahat po ba tayo ay umaangat? Malapit nang matapos ang ating sanctuary! By faith. Malapit na mag-open ng Peniel. Napakaganda po ng maraming malapit na, at higit sa lahat, malapit na dumating si Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Malapit na po siyang dumating. Are you excited? Parang hindi excited. Malapit na dumating si Lord. Are you ready for the coming of the Lord? Oh, amen. Marami pa kayong gustong gawin, marami pa kayong gustong ihanda. So, nawa po, sana pagdating po ni Lord, tayo ay masumpungan na nandito sa kanyang tahanan, sumasamba, nagpupuri sa Kanya. Katulad po nung ating last yada, napakasaya, buhay na buhay. Parang dadating na si Lord. So, nalulugod po talaga sa ating harapan ng ating Panginoon. Teka lang po muna. Kaya po si Pastor Rachel is anointed. Dahil talaga pong lagi siyang nakaalalay sa akin. So maraming pong salamat. So let us declare Psalm 118 and 24. I cannot raise my hand in the meantime. Okay, today is June 1, 2025. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Woo! Hallelujah! The Lord is coming. Thank you, Lord. So last week po, tinalakay po natin ang chapter 17, verses 1 to 3. Nakita natin doon, sabi natin, Abraham is now 99 years old. And after 14 long years, dumating po si Yahweh to fulfill His promise and His covenant. Gagawin niya po, tutuparin niya, dumating po siya. The actual covenant was made in Genesis 12, verses 1 to 3. At sa Genesis 15, nakita po natin yan last week, na ito naman po ay pinagtibay ni Yahweh. Paano po pinagtibay? Sa pamamagitan ng isang seremonya. Nagpatay si Abram ng 3 hayop at pinatulo ang dugo, nagkaroon ng blood path, at si Yahweh ay dumaan sa gitna, pagpapatibay ng unconditional covenant. Okay, sandali lang po. Sige, para hindi naman. Hindi bali.
Kung minsan may mga malfunction ng ating mga wardrobe, biski po sa, okay, pero praise the Lord. So, ni-ratify, ginawa na ni Yahweh ng pagpapatibay na ang kanyang covenant ay gagawin niya. Tutuparin niya. And in Genesis 17, dumating nga si Lord to fulfill His promise kay Abraham. So sa Genesis 17 and 4, ito po yung ating maghintay. For me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram, your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. After 14 long years po, dumating si Yahweh to fulfill His promise. 14 long years. Ang tanong po ni Abraham, Lord, how? Last time nagtanong po si Abraham, paano mo to mapapatunayan? This time, God will fulfill His promise. And Abraham is asking, how? Paano mo to gagawin? Ito kasi yung matagal nang hinihintay ni Abraham magkaroon ng anak. And this time, the Lord is going to fulfill His promise. Sabi ni Abraham, Lord, naniniwala naman po ako. Pero paano at kailan ito magkakaroon ng katuparan? Pinangako mo ito when I was 75 and now I am 99. Paano ito matutupad? Alam niyo po si Mary, nung dumating po ang angel para ibigay sa kanya ang good news, sabi po ni Mary, how can this be? How can this be? Sabi ng angel sa kanya, kakaroon ka ng baby. Sabi niya, how can this be? Since I am a virgin. Pero sumagot po ang angel. Sa Luke 1 and 34, sabi po ni Mary, how can this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. The angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Sabi po, kilala niyo po ba si Susan Roses? Matay na po, no? Sabi po ni Susan Roses, wag mahihiyang magtanong. Pwede naman po tayo magtanong kay Lord. Pwede tayo magtanong kung kailan. So si Mary po, hindi po siya nahiyang magtanong kay Lord. Kaya nalaman ni Mary, how can this be? Sabi niya, sinagot siya ng angel, the Holy Spirit will come on her. Alam na niya, the Holy Spirit will come on me. And the power of the Most High will overshadow me. Sabi po ni Mary. Kaya, sasabihin niya sa boyfriend niya, paano ko sasabihin sa boyfriend ko? Eto, ganito ang sabi ng angel. Paano ko sasabihin sa tatay ko, sa nanay ko? Hindi po nila maiintindihan. Pero pag sinabi niya, na ganito ang sabi ng angel of the Lord, then they will believe. Ganon din kay Abraham. Sabi ni Yahweh, you will be the father of many nations. Ang tanong po, how? How? Sinagot po. The answer is there. In verse 5, ang sabi niya, no longer will you be called Abram. Your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations. So, how? Una, papalitan ko ang pangalan mo from Abram to Abraham. Kung kayo si Abraham, magagalit pa ba kayo? Kung kayo si Abraham, katulad ni Abraham, abay, no big deal. Abraham, magkasound naman. Hindi na nagreklamo si Abraham. Ano ibig sabihin? From father of altitude to father of multitude. No big deal. Walang malaking pagdiferensya. Your name sounds familiar. Your song, ano ba yun? Ano title ng Wala na yata kasi niyan no? Your face sounds familiar. Kasi, bana naman po naging your face sounds familiar, Kaya tuloy, nalimutan ko. So, kay Abraham, no big deal. Pareho lang yon. Abraham, ay sige Lord, paltan mo na.
From father of altitude to father of multitude. Wag lang father of attitude, no? Multitude. Payag siya. Walang problema. Sige Lord, palitan mo na. Parang spelling lang yan eh. Sa Bible, napakarami pong pinalitan ng pangalan ni Lord. May mga naalala kayo? Oh yes, yung asawa pinalitan din, ano? From Sarai, R-A-I, to Sarah. Michelle Sarah. Princess. Kaya nga one time, nahuli kami sa Divisoria. Lisensya po, ma'am. Binigyan niya yung lisensya, binasa. Michelle Sarah, yan ko. Sir, wag na natin hulahin to. Eh, bakit? Ano ang pangalan? Eh, Sarah, sir eh. Princess po ito. O sige, ma'am, lakad na kayo. Huwag kayong dadaan yan at may huli. Ha? O, galing po ng pangalan, di ba? Nakakabigay po ng, nakakataas yan ng pagtingin. Sarah. Ano ba mga pangalan dito? Juliet. Peter Samuel. Angelica. Yung pong pangalan natin, ang laki ng dating. Sino pa pong naalala niyo yung pinalitan ng pangalan? Simon. To Peter. What else? Paul. From Saul to Paul. From Clark to... Sige. Okay. Si Jacob to Israel. And Solomon to... parang walang nakakaalam niyan. What is Solomon? Solomon, peaceable. Pinalitan siya ng pangalang Jedediah. Yun pala ibig sabihin ng Jedediah. Akala ko Jedi lang yan. Jedediah. Anong ibig sabihin? Beloved. Uy, beloved. Beloved. Beloved of the Lord. Si Joshua. Ano si Joshua? Alam niyo si Joshua? Ang pangalan ng Joshua ay Yahweh Saves. Anong kanyang tunay na pangalan? From Hosea. Hosea means salvation at ginawa siyang Joshua meaning Yahweh Saves. So kanina binigyan na natin si Simon to Peter. Sino ba bang pinalitan dito ang pangalan? Ako po pinalitan ng pangalan very recently. Meron na po akong birth certificate na palitan ng aking pangalan. Talagang Christina na po ako ngayon. Pinalitan ang aking pangalan for my inheritance. Dati po kasi ang pangalan ko ay Vienna, the capital of Austria. Ngayon, iba na ang aking pangalan. Totoo na po akong si Christina Austria, meaning to say, Christ is never away. Okay po. Ako lang po nag-interpret noon ha. Hindi, wala po yan sa Bible. Ako nag-interpret. Christ is, I-N-A, never away. So kayo po pwede niyong bigyan ng interpretation yung pangalan niyo. Okay po. Yung baby po doon sa dulo, ang pangalan niya ay Seth Reak Ruak. Sige po. So, napakahalaga po ng pangalan. At alam niyo po, sa mga pinalitan ng pangalan ni Lord, ang gustong-gusto ko si Peter. Si Peter po. Gustong-gusto ko po kasi yung mga nangyari kay Peter. Si Peter po, pinalitan ni Lord na from Simon to Peter. Pero many times in the Bible, pag binasa mo, napalitan ang pangalan niya, pero ginagamit pa rin ni Lord kay Peter ay Simon. Ilan po tinatawag ni Lord si Peter ng Simon? Sabi niya, Simon, Simon. Pag ganyan po ang tawag sa iyo, ibig sabihin, may kapalpakan ka. Simon, Simon. Ano na naman yung pinagsasasabi mo? Hindi na tayo magbigay ng verses to back up, pero yun po ang pangyayari. But, tinatawag po siya ni Lord ng Peter. Pag si Peter po ay kinokomend ng ating Panginoon,
Pag very good si Peter, ang tawag ni Lord Peter. Pero pag palpak siya, Simon, Simon, why? Babalik sa Simon, Simon. Yeah, your old nature, nire-remind ni Lord. Balik ka na naman sa old nature mo. Peter ka na nga. So, nire-remind ni Lord, old nature yan. So, yung mga words mo, old nature yan. Yung mga pagbigla-bigla mo, sugod ka agad, old nature yan. You are now Peter, the rock. Okay? Pag very good siya, Peter, talaga po ang tawag ng ating Panginoon. So, gustong-gusto ko lang po yan si Peter, no? Peter Bar Jonah. Bar meaning son. So, Peter, son of Jonah. Bartimaeus, son of Timaeus. Okay? So, pag may bar po ang inyong pangalan, ibig sabihin, kayo ay anak ni. Meron bang may pangalan ditong may bar? Wala? Okay po. Kasi ganun po nung araw, no? So, pinalitan po ni Lord ang pangalan para po mapaalala kay Peter, ito ka ngayon, you are now Peter. Ibig sabihin, huwag ka nang bumalik sa dati mong pagkatao. You are now Peter. Ako na nagsabi sa iyo. And do you know that God not only knows our name and He calls us by name, but He also has given us new names. Meron na tayong bagong pangalan. Abraham was not called Abraham because he was a father of many nations, but because that is who he would become. Okay? Tinawag na ni Lord kasi doon sa binasa natin sa verse 5. Sabi niya, "For I have made you." It is not I will make you. It is already, "For I have made you a father of many nations." So Abraham is not Abraham because he is father of many nations, but because that is who he would become. Diba? Ganon din po si Peter. Hindi po tinawag na Peter si Peter because he is the rock, but he would be the rock, a rock. And as a believer, tayo po, ako as a believer in Christ, and you as a believer of Christ, are not called holy, righteous. Hindi po kayo tinawag na child of God because you are not holy dahil ang ginagawa ninyo ay tunay ngang holy. Hindi kayo tinawag na righteous because you are righteous in doing pakikisama sa mga ibang tao, but God is calling you righteous because that is what we will become in heaven. In heaven, but now God is calling us already holy, saints, righteous. But it is not yet. But God is calling us now. Pero doon pa tayo in heaven magiging holy and righteous. Okay? Sabi ng Panginoon, be holy. Be holy. Alam niya, hindi pa. But, tinatawag niya na tayong holy. God knows we will be like Jesus one day. We are not yet like Jesus. But one day, in heaven, tayo pong lahat will be like Jesus. Okay? Holy and righteous. And today, God is not calling you a sinner. God no longer calls you drunkard. God doesn't call you addict. Hindi tayo tinatawag ng Panginoon mga walang utang na loob. Hindi tayo tinatawag ng Panginoon na mga bastos. Hindi tayo tinatawag ni minsan ng Panginoon sinner. Hindi po, ni minsan. Tinatawag niya tayo holy. Tinatawag niya tayo anak niya, paborito niya. Tayo ang bride of Christ. Yan po ang tawag sa atin. Ni minsan, hindi kayo sinumbatan ng Panginoon, blasphemer. Hindi po sinabi ng Panginoon, palpak.
You're a failure. Wala kang pag-asa. Hindi na po tayo tinawag ng Panginoon. Ni minsan ng ganyan. Ni minsan hindi na po kayo tinawag ng ano kayo in your past. Diba? Narinigan niyo pa ba ang Panginoon? Sinabi sa inyo yung inyong past, kung ano man kayo in your past. Sugarol, drug addict, lasinggero, sugarol. Hindi na kayo tinawag ng Panginoon ng ganyan. Bagamat alam ko marami dito, hindi na inabutan siguro ang naging in the world because pinanganak na kayo dito sa BCC. Hindi nyo na inabutan yan. Maliban na lang kung sumesegue kayo, hindi alam na magulang nyo. Pero marami sa atin, in the past, bulok din ang ating ugali. Why? Because ang sabi ng Panginoon, we are all sinners. Lahat po tayo ay nanggaling doon sa masama. But God is not calling us yung kung ano tayo in the past. God looks at us, sees us, kung ano ang mangyayari sa atin through faith in Him. Tinatawag niya, nakikita niya sa atin si Lord Jesus Christ. Kaya nga umaawit tayo, I can see in you the glory of my King. But you do not have glory. We don't have glory. We cannot claim we have glory. Si Jesus Christ lang ang may glory. But when we sing, I can see in you the glory of God, the glory of Jesus Christ, the glory of my King. Why? Because that is what you will become. But now, in the meantime, ito na yun. Ito na tayo ngayon. So He calls us holy, righteous. He calls us saints. He calls us beloved. He calls us clean. He calls us righteous. You're a child of the King. Yun po ang tawag sa atin. Kaya naman po, nawa. Yun ang tawag sa atin ni Lord. Naniniwala tayo kay Lord. Puro ko nga kaya ito para hindi ako nahahanginan masyado. Medyo okay na kasi ako. Okay, hindi na tayo tinatawag ni minsan ni Lord ng ganyan. Sana naman, huwag nyo ring tawagin ang inyong sarili ng kung ano kayo in the past. Kasi nung late 90s, talagang adik ako noon eh. Huwag mo na tawagin sarili mo adik, you are now righteous. Kasi noon, talagang hikain ako noon eh. Hindi na. Pinagaling ka na ni Lord. Hindi, kasi nung pandemic talaga, bagsak na bagsak ako, napakasakitin ko, talagang konting anong allergy talaga sa akin, napakalapit. Ba't ba naman yung disgrasya, napakalapit? Ba't ba naman yung, bakit natin tinatawag? They are inviting the bad spirit. You are now. Hindi yung you were before. You are now. You are now a new creation. Behold, all things have passed away, and hey, this is you, brand new. So kung ang tawag po sa atin ng Panginoon, you are now healed, you are now the father of many nations, you are. Alam niyo po ba, si Abraham po kasi at saka si Sarah, one time, kukunin natin to next week, pero may konting advance. In relation lang dito, parang naisingit ko. Sinabi na magkakaanak kayo. Sabi ng angel of the Lord, by same time next year, magkakaroon ka na ng anak. Pag sinabing June 1 today, that will be June 1, 2026. By this time next year. So, ibig sabihin, June 1 next year, 2026, meron ka ng anak. Ibig sabihin, Lord, ba't naman 12 months? How many months ang pagbubuntis? 9 only. Bakit naman may natira pang 3 months? Hindi pa sinabi ni Lord, by May, may baby ka na. Hindi, sinabi niya, by this time next year, you will have a son. Bakit inabot pa ng
3 months. May additional 3 months. Because for these 3 months, you are to say, I will have a son. Next year, meron na akong Kaya miski wala pa yung baby, abay mag-practice ka ng mag-baby. Miski wala pa yung baby, oy, ninang ka. Sabihin mo na, because it is already within you, naka-implant na doon sa iyo, I will be. And today, katulad ko, sinasabi ko sa inyo many times na I am righteous. Because that is what I will become. And God is telling me already I am righteous. Kaya sabi niya kay Sarah and Abraham, next year, meron ka na. May 3 months pa sila. 3 months to say it, to believe it. As you say it, you will believe it. Ganun po yun. Kaya kung sasabihin sa iyo ni Lord that you are holy, pero sasabihin mo, hindi, naging adik ako noon eh. Naging sapungero ako dati. Dati nga yun. Why confess dati? It is better to say what you are now for the glory of the Lord. Diba? Huwag niyo na sabihin, naku, dati ganun ako ng ganun. Bakit ka naman ganun ng ganun? Kada salita ko ng first and last ng aking word, ganun ako ng ganun. Why? Kasi ang bilis kong ma-allergy, konting na-allergy na ako. Why magnify the wrong? Magnify, kinaawit natin, who? The Lord. Magnify the Lord. Magnify His goodness. Magnify what He has done unto you. By the stripes of Jesus, I am now healed. I am healed. I am healed. Di ba? Laki po kayo dyan. Don't confess what you were. Wala, tapos na po yun. You are now a new creation. Okay? Behold, all things, wala na. Eto na, ang brand new. Kayo, tayo. Okay po? So, parang napalahaba tayo doon sa, nung new name. Okay? So, you are now a child of the King. Ganon din po ang sasabihin ninyo sa inyong sarili. Kasi po, naalala ko lang, si Jacob dati Jacob means supplanter, mandaraya, hill grabber. Pinalitan ng kanyang pangalan. Anong sabi? Israel. Now you are Israel, the apple of God's eye. Ganda-ganda. Tapos sasabihin mo, ako yung mandaraya dati eh. Okay po, so, yun po. So, sa Bible po, pinapalitan ni Yahweh ang mga pangalan sa isang tao. Pag pinalitan niya po, ibig sabihin, an important event is about to take place. Kayo ba napalitan na ni Lord ng inyong pangalan? Narinig niyo, pinalitan ni Lord? Because sabi natin, pag pinalitan ni Lord ang pangalan sa Bible, an important event is about to take place. May mangyayari, may magaganap. May malaking pagbabago na magaganap sa buhay ng taong ito. And the new name was a way to reveal the divine plan and also to assure them that God's plan would be fulfilled in them. Kasi si Lord po ang nagsasabi, di ba? Si Jesus Christ, 700 years before His coming, sinabi na, Jesus Christ is the Emmanuel, God with us. It's the Messiah. Sinabi na. Dumating siya after 700 years. Jesus Christ nga, ganun po ang kanyang ginawa. Di po? So, ang ginawa po ni Yahweh kay Abraham, una ay pinalitan ang kanyang pangalan. From Abram to Abraham. Sabi ni Lord, ikaw na si Abraham, hindi ka na si Abram. Dahil you will be the father of many nations. Sa Genesis 16, sabi ni Lord, sabi ni Yahweh dyan, you will be the father of many nations. Sa Genesis 16, sabi, now Sarah, Abraham's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian maidservant named Hagar. But siya nagkaroon ng Egyptian servant
Paano po? Itong si Abraham, di ba? Nagkaroon ng famine, pumunta sila sa Egypt. Pagdating sa Egypt, anong ginawa doon? Sabi niya kay Sarah, sabi mo, kapatid kita, baka kanila kapatid. Pag-alis nila doon, nakakuha sila ng servant. Maganda ba ang dala nitong servant na ito? So, nagkaroon po sila ng servant. At yung servant na yun, sabi ni Sarah, sige, punta ka muna doon. Hindi mag-anak si Sarah na asawa ni Abraham, ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipsyo na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ng Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, makasakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abraham at sinabi ni Sarah. Sa Genesis 15, pinagtibay na ni Yahweh ang kanyang pangako kay Abraham. Gumawa pa na siya ng seremonya na magkakaanak ka, Abraham. Gumawa na ng seremonya. Chapter 15 po yan. Chapter 15, pinagtibay ni Yahweh ang kanyang pangako. Chapter 16, eto na si Sarah at kanyang ino-offer ang kanyang maidservant. Kakabigay lang ng pangako. Makalipas lamang ang 1 taon, may anak na si Abraham. Paano? Yung in-offer ng asawa, sinunod niya. Kakapangako nga lang ni Yahweh, magkakaanak ka. Kinabukasan, siguro, sabi ni Sarah, naku, imposible na yan. Eto, meron ako ditong magandang Egyptian na alipin. Sipingan mo. Pumayag po si Abraham. And in chapter 16 and verse 15, sabi po, nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abraham at ito'y pinangalanan nitong Ishmael. Nooy 86 na taon na si Abraham. Kita po natin yun. Ito pinatibayan na ni Lord. Abraham was 85 in Genesis 15. Sabi natin, si Abraham, pinakamaraming pagtatala ng taon. Why? It is very important. Makita natin every 5 years. Meron po tayong nakikitang grace ng Panginoon sa kanya. 85 years old si Abraham, Genesis 15. Genesis 16, sabi dito, na nagkaroon ng anak si Abraham nung siya ay 86. So, 1 taon lang pagitan. Nagkaroon na siya ng anak. 9 months nag-conceive. 1 taon. Tapos dumating si Yahweh. To fulfill His promise. Kung kayo si Abraham, ano pong mangyayari sa inyo? Sabi natin last week, di ba? Nung dumating si Yahweh, nagpatira pa. Si Abraham, never naman niyang ginawa yon. Marami ng mga instances nagkita, nagkausap, pero hindi po nagpatira pa si Abraham. Pero this time, nagpatira pa na si Abraham kay Yahweh. Why? He's so excited, Lord, you will fulfill the promise. Lord, magkakaroon na. Plus, deep in his heart. Lord, ba't naman kasi hindi ka pa agad nagkasala tuloy ako? He knows that he committed sin. He knows that he lose track sa promise ng Panginoon. Nagpatira pa siya kay Lord. Lord, ba't kasi ang tagal-tagal? Sinisi pa si Lord. Ba't kasi ang tagal-tagal mo lang, Lord, na pinulfill lang yung promise? Tuloy, sumunod ako kay Sarah. Parang si Adan. Nung dumating si Lord, sabi niya, kumayo. Kasi naman po itong si Eva na binigay sa akin yung bunga ng puno. Tapos kinain ko. Ganon din si Abraham. Ganon din ba kayo? Pag nasukol kayo, nagtuturo kayo ng kung sino-sino. Dito, sinisi pa ni Abraham si Lord. At tagal mo kasi dumating. Si Adan, sinisi din si Lord. Kayo, sinisisi niyo ba si Lord pag ang tagal-tagal sumagot? Tulad din tayo ni Abraham. Pag nasukol kayo ni Lord, ganun ang ginagawa nyo.
Kasi mas gusto ninyong pakinggan ang opinion ng iba, mas gusto ninyong kunin ang advice ng iba, mas nape-pressure kayo sa sinabi ng iba. Ito, siguro mga araw lang o linggo, pagkaalis ni Lord, ito na si Sarah, nanukso. Remember, pag si Lord po ay may promise sa inyo, ang sabi sa parable, eto na. Gustong tukain ng ibon, gustong nakawin ng Satan, everything na naitanim sa inyong puso. Even this morning, pag meron kayong nakuha nyo kunyari kanina, yung pangalan ninyo o yung mga past ninyo, wag nyo nang i-mention muli. Maya-maya lang ng konti, sasabihin sa inyo ng devil, naku, pero dati, di ba? Maniniwala na naman kayo at miserable na naman kayo. Di ba sinasabi ng nanay mo, malas ka, malas ka. Tingnan mo sa mga kaibigan mo, malas ka. Miserable naman kayo kasi palagay mo, malas ka. Sinabi na nga ni Lord, bagong creation ka. Sino paniniwalaan mo? Si Lord o ang mga kasama mo? Pinagtibay na nga yan ni Lord. Hindi kasi tayo marunong maghintay. Hindi tayo marunong magtiis. Kahit hindi tayo natututo. Yung waiting ay proseso ng Panginoon para tayo matuto. Yung waiting, ibinibigay ni Lord sa atin para magtiwala tayo sa Kanya, hindi sa ating mga katabi. Hindi tayo magtitiwala sa opinion ng iba. Minsan naman, ang akala mo, kailangan mong tulungan si Lord. Baka nahihirapan si Lord kung paano ako magkakaanak. Baka nahihirapan si Lord kung paano ako magkaka-boyfriend. Kaya dumating dito sa FB. Yun, clinic muna. May boyfriend ka na. Si Lord, ang tagal-tagal dito sa FB, ang dali-dali. May boyfriend ka na. Tapos mamaya nahingan ka ng 500. Scammer pala. Naghintay po tayo kay Lord. Alam niyo po, sabi ni Pablo, si Ismael daw ay ipinanganak sa kagustuhan ng tao. Puntahan po natin ang Galatians 4:22. Okay, sinabi roon na si Abraham ay nagkaanak sa dalawang lalaki. Isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Ang anak niya sa aliping babae ay ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Ngunit ang anak niya sa malayang babae ay ipinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Ito'y isang paghahambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ang kanyang mga anak na pawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya ay nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. Ngunit ang Jerusalem naman ay nasa langit, ay malaya at siya ang ating ina. Sandali lang po. Okay, napakaliwanag po ng sinabi sa verse 23, di ba? Sabi, ang anak niya sa aliping babae ay ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Kagustuhan ng tao, period muna tayo doon. Sa English, sabi niya, his son by the slave woman was born according to the flesh. Ayon daw sa ibang translation, laman. Kuminsan po kasi nagkakaroon ng ibang pag-iisip pag sinabing laman. Ibig sabihin lang po nito ay self-effort. Self-effort. So si Ismael ay ipinanganak ayon sa kagustuhan ni Sarah, ni Abraham, at ni Hagar. Nagkasundo-sundo sila. Mamaya, sipingan mo yung aking alipin. Sabi ni Hagar, abay sige. Sabi naman ni Hagar, abay, sige. So, sa kagustuhan po nila,
kagustuhan ng tao. Ang sabi ko kanina, self-effort. Ang tagal ni Lord. Tayo nang bahala. Si Sarah, hindi magkaanak. We do not know. Hindi sinabi na siya ay baog, hindi na siya magkakaanak. Pero hindi sila magkaanak. Pero si Abraham, nagkaanak naman. So, ibig sabihin, si Sarah talaga hindi magkaanak. Kaya, sabi niya, ito, magkakaanak ka dito kay Hagar. Baka bata siguro si Hagar. Maganda, Egyptian. So, nagkaanak sila. Self-effort. Sa Genesis 15, pinagtibay na ni Yahweh ang kasunduan. Hindi natin alam. Ang kasunduan, ginawa afternoon, baka umaga, sinabi na yan ni Sarah. Hindi po natin alam. Bakit sila ganun? Pinakialaman ni Sarah. Dito, andito yung, Hagar ha. Mamayang gabi mabait siya kay Hagar. Nakikiusap siya tabi ka sa asawa ko bukas. Alam niyo po, kung kanina binigay ang pangako, siya dapat ang mag-ingat nito. Dahil siya ang mananagot. Huwag po ninyong, binigyan kayo ng pangako, ng vision. Binigyan kayo ng vision ng Panginoon. Iingatan ninyo. Kayo ang main actor sa magaganap na pangako ng Diyos. Yung nasa paligid ninyo, supporting lang sila. Support lang kayo, huwag ninyong pakialaman yung nakakita ng vision. Huwag ninyong pakialaman yung inutusan ng Panginoon. Huwag kayong tila si Sarah, nakikialam. At kayo na nakakita ng vision, kayo na pinangakuan ng Diyos. Huwag kayong konsulta ng konsulta sa iba. Noong si Joseph was teenager, nakakita siya ng vision. Isang napakalaking vision. Pinagsabi niya sa mga kapatid niya. Nung pinagsabi niya sa mga kapatid niya, di nainggit. Anong ginawa sa kanya? Tigukin natin ito. Meron siyang against us yung vision niya Di ba? Ingatan natin, i-treasure natin sa ating puso hanggang sabihin ng Panginoon sa atin, what to do. So yung vision ni Abraham, napalpak. Pinagtibay na nga ng Panginoon dahil kay Sarah, pinakialaman ni Sarah. Balik po tayo sa Galatians 4:24. Ito'y isang paghahambing, sabi po ni Pablo. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin. Okay, so sabi dito ni Pablo, pinaghambing niya. Si Hagar ay isang bundok. Nilarawan niya si Hagar bilang isang bundok, simbolo. Okay, sa pag-aaral po natin ng Bible, nakita na po natin yan, paulit-ulit po nating napapag-aralan. Ang Old Testament is a shadow. Ang New Testament is the reality. Ang Old Testament ay tupos, a type. Ang New Testament is the substance, ang katuparan. Jesus Christ is concealed in the Old Testament. Jesus Christ is revealed in the New Testament. Ganyan po yan. So yung Old Testament is the fulfillment of the New Testament. At ang sinasabi ni Pablo, ang dalawang babaeng ito ay larawan ng dalawang kasunduan. What kasunduan? Kasunduan is covenant. The covenant ni Abraham and covenant kay Moses. The covenant of law and the covenant of grace. So, dalawang kasunduan. Kasi sabi doon, ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai. What is tipan sa bundok ng Sinai? What is bundok ng Sinai? What happened there? The Lord, Yahweh, gave the 10 commandments to Moses in Mount Sinai. So sabi doon, kasunduan na ginawa sa Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng mga anak na pawang mga alipin. Alipin ang mga anak ni Hagar because Hagar ay alipin. So, ang law is alipin. Law is bondage. Pabigat.
Ito daw po si Hagar. Lumilipat tayo sa New Testament. Kaya po, wag kayong malilito. Lumilipat tayo ngayon sa New Testament. May mga ice cream ba tayo dyan? Labas niyo yung ice cream. Walang ice cream. Ito po kasi napakahalaga. Dito po nakasalalay ang inyong salvation. Dito po. Everyday na ginagawa po natin. Doon po. So, doon po sa nakita natin, sabi, sa bundok ng Sinai, na kinakatawan ni Hagar at ang kanyang mga anak na pawang mga alipin. Alipin, bandage po kasi ang law ay bandage. Bakit po nagiging bandage, pabigat ang law? Miski po sa atin, pabigat po ang law. Halimbawa po, bigyan tayo ng isang law, tithing. Ang tithing po is a law. In the Old Testament, you have to give 10% of your fruits. Fruits po noon. Wala po kasing mga Bitcoin. Walang pera noong araw. So, mga cattle, yung grains, 10% ay ibibigay mo. Batas po yan noon. Sa atin, ang tithe, is it a batas? Is it a batas in BCC? No, it is not a batas because we're under grace. Pero yung iba, masyadong nalulungkot pag hindi nag-tithe. Ay, naku, hindi ako nag-tithe. Nakakahiya naman kay Lord. Ay, kailangan ngayon makapag-tithe. Ang tithe nagiging obligasyon. Napipilit kang magbigay ng tithe. No. Ang tithe is not a law dito sa BCC. Because, sabi po sa 2 Corinthians 9 and 7, sabi, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Loves a cheerful giver. Ang sabi, God loves a cheerful giver. Hindi po sinabing, God loves the tither. Kakalungkot naman, nagtatithe pa naman ako, hindi ako love ni Lord. Hindi po ganon. Whether you tithe or not, God still loves you. That is the good news. That is grace. Ang law, magta-tithe ako kasi baka mamaya, na-check ni Ate Jules, hindi na naman ako nakapag-tithe. Kaya pala kanina, masama tingin sa akin, ginaganon-ganon ako ni Ate Jules. Hindi po. God loves a cheerful giver. That is true. Because that is in the Bible. Pero hindi po sinasabing, God doesn't love those who cannot give. Sa panalangin lang po ni Ate Jet yun. Sa mga nagbigay at hindi nakakapagbigay. God loves you. Miski hindi ka nagtatithe. God loves you when you tithe. Because it is not obligation. I tithe because I love the Lord. I tithe because I recognize that all that I have ay galing sa Kanya. Kaya ako nagtatithe. It is not an obligation. Nagigilty tuloy ako, hindi muna ako aaten sa Sunday kasi hindi ako nakapag-tithe kasi tumawag si One Hand. Sabi, pupunta sa probinsya yung naibigay ko tuloy. Hindi po. Mag-tithe kayo o hindi. But if you love the Lord, you will give sa Kanyang gawain. And God loves you. And if you don't, wala kang kakayanan, God loves you. Yan po ang kagandahan sa grace. Hindi po tayo nauobliga, paano hindi ako nakapagbasa ng Bible ngayon, kaya pala nagkamalas-malas ang aking araw ngayon. Hindi ako nakapag-pray kanina. Paano kaya ito? Saan kaya ako magpe-pray, Lord? Patawarin mo po ako. Nagko-confess ka ba? Hindi ka nakapag-pray. That is an obligation. You pray or not pray, mahal ka ni Lord. You can pray anywhere. Nasa bus ka, mag-pray ka. Nagda-drive ka ng car, mag-drive ka. Mag-pray ka, pwede. But don't raise your hands pag nasa ano ka. Mag-pray ka. Kasi hindi po nasa sa sistema ang ating Panginoon. Hindi siya nakakahon
that you do this, like this, like this, like this. Hindi po ganun ang ating Panginoon. That is grace. Ang law, dahil kailangan kong gawin, ito'y obligasyon ko. Naku, kanina nagsinungaling ako, Lord, 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 Lord. Aba, hindi po ganun. If you confess your sin, He is faithful and just to forgive us. Ganun lang po. Yun po ang grace. Paano yan? Paano ako makakapasok sa leadership? Paano ako magiging worker sa church? Hindi ako nakaka-attend ng Wednesday service. Hindi ako kakaroon ng dalawang activity na aatenan. Nagigilty ka tuloy. Ang law, guilt. Ang grace, freedom. Yun po. Malaya ka. You can do everything. O, kaya pala yung iba, pawarde-warde, I'm free because of the grace of God, I'm free. No. If you know the grace of God, you will do everything for the Lord because you love the Lord and you know how much the Lord has forgiven you and how much the Lord loves you. Sa law, gagawin ko dahil yun, mayroong pong dahilan. Tawag po doon, self-effort. Sa Exodus 24:7, sabi po ng mga Israelites, we will do everything the Lord has commanded. We will obey. Yun po ang sabi. Yung portion na lang yun. We will do everything the Lord has commanded. We will obey. Sabi po kasi ni Moses, dadating si Lord, lahat tayo, pupunta doon. Humulog, kumidlat. Ang lakas ng kulog, ang lakas ng kidlat. Sabi ni Moses, huwag kayong matakot. Presensya ni Lord, presensya ni Lord ang kulog at kidlat. No. Sabihin mo kay Lord, we will obey. We will do everything na sasabihin niya. Kulog kidlat. Sino po hindi takot sa kulog kidlat? Lalo na po ngayon, dami-dami natatamaan ng kidlat. Grrrr. Tunog pa lang po niya, miski aso na tataranta. Nung narinig nila ang presensya ng Panginoon, katulad pala ng kulog at kidlat na matatalim at dumagadungdong na kulog, sabi nila, wag mo na, hindi na namin mag-face-to-face kay Lord, okay na sa amin online. Ano na lang, sabihin mo kay Lord, we will do everything the Lord has said and we will obey. Yun po ang sabi nila. Tanong, nakasunod ba sila? Yan ang covenant nila. That is a covenant ng mga Israelita kay Lord. That is the covenant of the Israelites. Sinagot nila si Lord. Gagawin po namin lahat. Nakasunod ba sila? No. Hindi sila nakasunod. Sa totoo lang, nagkagulo-gulo sila. Nag-away-away sila. Naging rebelde sila kay Moses. Naging rebelde sila sa Lord. Nagtalo-talo sila. Ganon din si Abraham. Nung si Abraham ay sumuway sa utos ng Panginoon, nagkagulo-gulo ang kanyang buhay. Every day nag-aaway si Hagar, nag-aaway si Sarah. Every day binubuli ni Ismael si Isaac. Kasi 14 years ang tanda ni Ismael. Binubuli. Si Abraham nawala ang focus sa Lord. Nagkagulo-gulo sila. Why? Because hindi natin ipangako, we will do everything the Lord, hindi po natin kaya yan. We will never ever follow the Lord. Yung mga Israelita, pagdating nila in the wilderness, sabi ni Moses, pupunta lang ako doon sa bundok, tawag ako ni Lord. Sabi ng mga Israelita, sige, panay ka na, kausapin mo si Lord, wag na kami. Kausapin mo si Lord. Mga Israelita, nag-iintay dito. 30 days, wala pa rin si Moses. 35 days, wala pa rin si Moses. 40 days, wala pa rin si Moses. Wala. Gumawa na lang tayo ng ating Diyos-Diyosan. That is what we do in Egypt. Kaagad-agad, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. A golden calf. Gumawa sila. Doon sila nagsayawan, nagkaroon ng party, nagkaroon ng kung ano-ano,
inuman. Ang saya-saya nila. Ano yun? The first commandment. The very day sinabi nila, we will obey. The following day, pinakita nila, they cannot. And they disobeyed the very first command. Thou shalt have no other God before me. Gumawa agad sila ng Diyos-Diyosan. Hindi po natin kayang gawin, hindi po bagsak po ang ating self-effort. Hindi po natin kayang sumunod. At si Abraham po, na binigyan ng pangako ng Panginoon, ganun. Nagkagulo-gulo ang kanyang pamilya. That is why even today, ang Arab countries ay napakagulo. That is because of the self-effort of Abraham. Dababa hanggang sa henerasyon. Hanggang sa atin yung ginagawa ninyo against the Lord, bababa sa inyong family. Tawag natin doon ay generational curse. Ang curse bababa sa inyong pamilya. Kaya wag tayong magkamali na gumawa ng mga bagay na aanihin ng ating henerasyon. Okay po? Sabi doon sa sumunod, samantala, si Sarah naman represents the promises God graciously gave to Abraham. And Sarah is a picture of Mount Zion. Hagar is a picture of Mount Zion. Si Hagar is a picture of Mount Sinai. Mount Zion and Mount Sinai. So sa Genesis, Sarah po is a picture of Mount Zion, mountain, the place of grace. At basahin natin in Genesis 17, 6-7. Sabi po dyan ni Yahweh kay Abraham, I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come. To be your God and the God of your descendants after you. The whole land of Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give you as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. Okay, si Sarah is a picture of Mount Zion. Zion is the place of grace, and grace is this. Ano po sinasabi diyan? Naka-highlight po ang lahat ng I will, I will, I will. Okay, lahat po sinabi ni Lord, I will. The Lord will. Samantalang ang self-effort, ano po ang self-effort? Ang self-effort is there in Mount Sinai, the 10 Commandments. And what does the 10th Commandment said? Basahin po natin ang 10 Commandments. You shall have no other gods before me. You shall not make any idols to worship. You shall not take the Lord's name in vain. Remember the Sabbath day and keep it holy. Honor your father and your mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's good. You shall not. You shall not. That is the law. This is the law of Moses. The law of Moses says, you shall not. Bawal yan. Hindi pwede yan. Samantalang ang grace, ang sabi ng grace, the Lord said, I will, I will, I will. The Lord will do it for you. The law said, do it. And we know very well that they cannot do it. We cannot do it. That is why we need Jesus. Because Jesus is grace. Grace is a person. Jesus is grace. That is why we need Jesus. Kailangan po natin si Jesus Christ because we cannot fulfill the law of the Lord. Hindi po natin kaya yan. Puro bawal. Wag kang papatay, wag kang ganito. Samantalang kay Lord Jesus Christ, I will, gagawin ko yan para sa inyo. Akong bahala sa inyo. Sagot kita, sabi ni Yahweh.
Di po ba pagkaganda-ganda na, pagpatuloy po natin basa sa Hebrews 12 and 18. Yun ang muna. In Hebrews 12 and 18, sabi po doon, hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito ay may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. Nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang tinig, na ang tinig na yon ay marinig ng mga tao, hinausap nilang huwag na itong magsalita sa kanila sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok kahit hayop ay babatuhin hanggang sa mamatay. Talagang nakakakilabot ang kanilang natanaw. Kaya't pati si Moses ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Okay po, verses na ito ay isinasalarawan po ng may akda ng Hebrew ang Mount Sinai. Sinasabi niya, ganito po yung senaryo. Ganito po yung senaryo nung si Yahweh ay gustong makipag face to face sa mga Israelita. Dumating po si Yahweh. And ano po nangyari? It is now a place of trembling, a place of fearfulness, a place of shadows and lightning and thunder. Whereas in Mount Zion, everything is bright, everything is beautiful. God is there. And the immeasurable company of angels as well as the righteous na nandoon sa kanilang lugar. Perfect ang mga tao doon in Mount Zion. Yun po ang pagkakambing. The law demands righteousness from man. Grace supplies righteousness as gift to man. Hindi po ba natin gugustuhin ang grace? Mas gusto natin ang sumunod sa mga inuutos sa atin ng batas. The law says, do. Ang grace po ang sabi, done. It is finished. Jesus said, it is finished. Inaawit natin, Jesus paid it all. It is done. Ang law, do. Kay Jesus Christ, it is done. It is finished. Tapos na. Okay? Now, if you dwell in Mount Zion, the city of God, Mount Sinai, Mount Zion. In Mount Zion, if you dwell in Mount Zion, you are at peace. You are at rest. You will find rest because Zion is a place of grace. Sabi natin kanina, Zion is a place of grace. Samantalang ang Sinai po, ito yung city of man. Masaya, pero magulo. Ang Zion, the city of God, peaceful, may rest. So sa lahat po ng, paano, Pastora, paano yung mga batas, thou shall not kill, thou shall not commit adultery? Hindi natin gagawin yan. Nagiging question yun ba habang tayo nag-aaral? Paano yung mga thou shall not commit adultery, thou shall not murder? Gagawin ba natin yan? Nga gagawin natin sa 10 Commandments? Susundin? Yes! Susundin natin yung mga yan. Pero hindi natin sinusunod to gain favor
Sinusunod natin sila because we already have favor. Magkaiba po yun. Ang Ten Commandments, hindi ako papatay, hindi ako mangangalo niya, I will honor my father and mother dahil ito ang sabi ng law. Hindi po ganun. I will do all this because of the favor of God. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things because of the grace of Jesus Christ that is in me. It is no longer self-effort. Hindi na self-effort. I will tithe because I love the Lord. Hindi ako magta-tithe para makapasok sa mga leadership. I will sing praises unto the Lord. Hindi para mag-gain ng favor ni Lord, but because I love Him. Iba na po. Di ba magkaiba na? Balikan natin si Abraham. Tanong, bakit ba naman kasi inintay pa ni Yahweh na abutin si Abraham ng 99 years old? Hindi niyo ba naiisip yan? Bakit pa kailangang umabot si Abraham 99 years old para tuparin ang kanyang pangako? Ba't hindi na lang when he was 75 and siya ay merong 10 taon na pagitan kay Sarah, Sarah is 65, baka pwede pa? He is 75, okay pa? Bakit po? Para matuto si Abraham. Para makita ni Abraham at ni Sarah na sila ay talagang walang kakayanan, para makita ni Sarah at ni Abraham na talagang sila ay hanggang dito na lamang, para makita nila na sila ay talagang tatawagin na lamang na Mr. and Mrs., hindi mother and father. Hindi tatawaging daddy and mommy. Hanggang doon na lang sila. Para makita ng tao, wala na kayong pag-asa. In fact, in one of the verses, sabi po ni Abraham, I considered myself dead. Patay na, wala na kasi siyang kakayanan. At kung wala ka ng kakayanan, doon papasok ang grace of God. Pagsukol ka na, wala ka nang mapupuntahan, wala ka nang matatakbuhan, wala ka ng pag-asa. Sabi po sa Beatitudes, mapalad ang mga taong walang inaasahan. Wala na silang inaasahan sa kanino man, sa tatay, nanay, kapatid, wala akong maasahan dito sa lupa. Pero meron akong aasahan doon sa langit. Meron akong aasahan doon sa napako sa krus para sa akin, si Jesus Christ. Beatitudes, mapalad ang mga taong wala nang aasahan, kundi ang Diyos. So kung wala ka nang maaasahan, mapalad ka, ang sabi po ng Beatitudes. Dahil meron kang Diyos na maaasahan. Kailangan makita ni Abraham, ni Sarah, at ng mga nasa paligid nila, na tanging ang grace lamang ng Diyos ang makakagawa ng imposible. That is why the Lord said, is there anything too hard for me? Ibig sabihin, miski abutin ka ng 200 years, pwede ka pa rin bigyan ng anak ng Diyos because there is nothing too hard for the Lord. Para pakita mo, hindi ang iyong self-effort ang makakapag-produce ng sons. Kaya nga po yung iba, sabi, gawa tayo ng baby, nahiya naman sana kayo kay Lord. Hindi kayo gagawa ng baby. Oh, may gulay. Yan po ang sinasabi ng mga iba. No. Ang anak po is a gift from God. Yan po ang tema ng Spring Christian School, Psalm 127. Ang sabi ay, wow. Wow, praise the Lord. Okay, kung hindi pa naibigay ang mga grades nito, pakidagdagan ng 10%. Yun po, children are a gift from God. Hindi mo sasabihin, gawa tayo ng baby, ha? Uy, kayo naman, tagal-tagal nyo, hindi kayo nahihiya, magawa naman kayo ng baby.
Nape-pressure ka tuloy, self-effort. Kaya nga po dito, nais ni Yahweh na makita ni Abraham at ni Sarah at ng lahat ng kanyang kapitbahay. Ang imposible ay ang Diyos lang ang tanging pwedeng gumaba. In 2 Corinthians 12 and 9, sabi po dito, my grace is all you need. My power works best in weakness. Sabi ni Pablo, so now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. Yun po yung kabuuan. My grace is sufficient, sabi po ng ating Panginoon. New Living Translation, my grace is all you need, sabi po ng ating Panginoon. So, kung wala kang weakness, what? You don't need grace. At sino sa atin ang walang weakness? Lahat po tayo ay may weakness. That is why lahat tayo kailangan natin ng grace. Kung wala kang weakness, you don't need God. But I doubt. Mamaya nga lang, makikita ko nga yung mga mga unguarded moments ninyo, weakness nyo yun. Sino po ang taong walang weakness? Wala. Lahat po tayo. Ang sabi ng Bible, we are all sinners. We all need the grace of God. We all need Jesus. And this year, ang sabi po ng ating Panginoon, the year 2025 is the year of overflowing grace, double grace. Grace upon grace ang pangako ng ating Panginoon. Dapat po, anuhin natin yan, samantalahin natin ang grace na yan. Habang sa susunod pong mga hearing, baka i-reveal na kung sino si Grace, Mary Grace. Pero we need grace, the grace of God. Excited ba kayo makita si Mary Grace? Si Marian Rivera. Alam niyo po, napakabuti po ni Yahweh. Napakabuti po ng Panginoon kay Abraham. Di ba? Nakita natin. Kasi po, si Abraham po, na-portray po sa atin si Abraham as father of faith. Ako po, nakilala ko si Abraham na pagkabait-bait. Mahabang balbas, may tungkod, lumalakad na dito at madidinig si Lord at sasabihin, yes, Lord. Abay, hindi po ganun si Abraham. Nakita na natin na si Abraham ay napakaraming kapalpakan. Kasinungalingan. Di po ba si Abraham? Kasi hindi po natin pwedeng, ay naku, lagot ka, pastora, sabi doon, the Lord will bless those who bless Abraham and curse those who curse Abraham. Hindi ko kina-curse si Abraham. Pinatitingkad ko ang biyaya ng Diyos sa buhay ni Abraham. Hindi ko siya sinisiraan sa inyo. Ang sinasabi ko, ako, katulad ni Abraham, palpak. Hindi lang ako, ba't kayo? But by the grace of God, andito po tayo. Nakakagawa po tayo. Napakabuti po ng Panginoon kay Yahweh, kay Abraham. Hindi po natin nakitang pinagalitan si Abraham. Hindi po natin nakita kung paano pong pinagsabihan at sinabing ikaw, 99 years old ka na, palpak ka pa. Hindi po pinagsabihan ni Lord. Hindi po sinabi kay Abraham, ano ba paulit-ulit? Ibigay ko na lang sa iba ang pangako na ito. Abraham, ha? Pangilang beses na ito. Ba, hindi po ginanon ni Lord. Patuloy pong nagtiwala ang Panginoon. Punong-puno po ng pag-asa ang Panginoon kay Abraham because He already said, I have made you. Ginawa na kita. Yun din po sa atin, miski po tayo, kano kapalpak. Katulad ni Abraham, patuloy at patuloy tayong ibabangon, itatayo, tutulungan ng Diyos because of His grace. Psalm 1, ano ba yung ano mo? 133 ba yun? Ha? 126. 36. 136. There are 26 verses. There are 26 responses. Sinasabi natin doon, there are 26 letters na binuo ang pangalan ni Yahweh.
26 ang equivalent ng gematria ni Yahweh. At ang ibig sabihin, His covenantal kesed, covenantal love ay binigay sa covenant. Alam natin ang covenant, hindi babawiin, hindi nababaguhin. Hindi babaguhin ni Lord yan. Kaya't andoon palagi sa atin ang grace ng ating Panginoon. That is why ang Abrahamic covenant is an unconditional covenant and a covenant of grace. Si Hagar, covenant of law. Now si Sarah, covenant of grace. Wala na po tayong lakas para po sabihin natin na ang Diyos ay hindi tutupad sa kanyang pangako sa atin. Ang Diyos po ay napakabuti. Hindi niya po sinabi kay Abraham, "Hoy na Abraham, tigilan na natin ito ha. Tigilan na natin to, ilang beses na sa Egypt uli. Sabi mo hindi mo asawa, tapos inulit mo na naman, hindi mo na naman asawa. Pagkatapos eto, ayaw mong iwanan ng 3 hours mo, 3 na nga lang yun, ayaw mo pang iwanan. O tigilan na natin ito, bigay ko na lang sa'yo." Hindi po ganun si Lord. Nakita po natin si Abraham, and sa next preaching, the end of the series for Abraham, makikita po natin what happened to Abraham. Are you excited for the next series? Yes, you should be, because ito na yung pinaka-abangan. Magkikita ba magkikita ba si Aldeb at saka Aldeb ba yun? Parang luma naman ang aking napili. Sino ba ang bago? Katniel ba? Katniel ba? Ha? Sino yun? Abangan. So, lahat po ng mga tao nagpunta doon sa Bulacan. Punong-puno po yung arena. Excited po sila kasi magtatagpo na, pero hindi rin sila nagkatuluyan, di ba? Ganyan po yung mga pelikula, yung buhay ng tao. Pero kay Lord Jesus Christ, ang ending po is just the beginning. Diba? Are you excited for the next preaching? Pero next, meron tayong guest next week na magsasalita po sa atin because next week is Father's Day. Hindi pa? Sa next pa ang Father's Day. O, Titas Day muna kaya. Sige. So, abangan po natin ang napakagandang ihahatid sa atin ang ating nagbabalik from Hague para mag-share ng kanyang magandang preach testimony. Okay po, so napakabuti po ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you, we bless you, we glorify you. Salamat po, you deserve all the glory and honor and praises. Tunay nga na kayo ay full of grace, kayo ay full of goodness. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo. And today, Father God, kami po ay katulad ni Abraham, marami po sa amin katulad ni Abraham. Napakahaba po ng pasensya mo sa amin, pero patuloy at patuloy kayong tapat sa amin pong mga buhay. Father, we thank you, we bless you, glorify you. And Father, for those who need healing, alam ko na kayo ay nagbigay na sa amin ng inyong pangako that sa pamagitan po ng inyong mga latay, by your stripes, Father God, we are now healed. It is not going to be healed, but it's already done. In your calendar, in your book, in your journal, Father, the name of that person who is praying for healing is already healed. Father, we thank you because in your journal, in your book, in your word, Father God, the name of that person is already delivered from her past. Kaya kami po ay nagtitiwala sa inyo at tutulungan nyo ang bawat isa na panghawakan ang mga pangalang ibinigay nyo sa amin. Father, I pray also, Father, for those who are confused, patuloy pong nagkakaroon ng maraming katanungan para sa kanyang buhay. Father,
ibaba mo ang peace para po sa kanya. Salamat po, Father God, napakabuti mo. And Father, for those naghahanap po, Father God, ng kanilang trabaho, Father, I know, meron ka nang naka-reserve na best for them. Hindi mo kami bibigyan ng kung ano lamang na trabaho, Father, but yung best po ang nais mo para sa inyong anak. Because binigay mo na nga po sa amin ang very best in heaven. Kaya po, hindi po kami magkakaroon na ano pa bang question, believing, Father, that the best is yet to come para po sa inyong mga anak sa BCC. Father, we thank you, we bless you, we glorify you, and bring back glory, honor, and power to your name, Jesus. Amen and amen. Hallelujah.